Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, ay meron po akong konting hiling pala sa inyo na please pakishare ng videos ko na ito dahil mayroon po talaga tayong need ng kailangan na tulungan na sana ay sa pag-share ninyo, makikita po ito ng agency niya sa Pilipinas at agency niya dito sa Saudi Arabia dahil hindi po daw siya nirescue na ilang beses na po daw siya sinaktan ng kanyang amo. Tapos sinabihan daw siya ng agency niya dito na OA daw siya. So, please naman pakishare ng video para po madali po siyang ma-rescue kasi ilang beses na po siyang sinaktan guys. Kaya, ayun, tatawagan po natin siya. Let's go. Huwag mo ibigay. Huwag mo ibigay, sis. Huwag mo ibigay kasi pag once ibigay mo yan, hindi na nila ibalik yan sa'yo. Tapos sabi ko sa kanya na, bakit bibigay sa'yo? Sa akin naman yung cellphone na siya. Kung ayaw mong ibigay sa akin, umakit ka sa taas. Huwag kang magtrabaho. Ayaw, umakit ako dito. Di, pakiusapan mo na lang na magpauwi ka na lang sa embassy mo or sa agency. Sabi ko nga sa kanya nga, pauwi na ako. Pauwiin niya ako sa agency o kaya sabi niya sa akin, hindi, siya, hindi, bigyan mo ako ng 20k real, makauwi ka na sa Pinas. Ilang months ka na ba dyan? Magna 9 months na nga ako. Ay, hindi na po yan. Ano ba agency mo? Lumapit ka sa agency mo. Yung agency ko dito sa Rawan, na tumawag ako sa kanya kasi Pinay yun. Kasabi niya sa akin na magtrabaho ka dyan, hindi ka naman yan pinadubuan, hindi ka naman nagdudugo dyan, siya, hinahampas ka lang, okay lang yan, sabi ng Anong okay? Hinahampas, sige, okay lang yan. Ngayon kasi dito, ipopost ko to, kasi nag-screen record ako, ipopost ko to na hihingi tayo ng tulong sa mga kakilala natin sa Pilipinas. Baka sakali tayo. Kaya tapos sabi niya sa akin na kasi ang uwi mo kasi ang sa may sarili kang mundo, palagi kang pag may problema ka diyan magsasabi ka sa amin, sabi niya sa akin. Anak ko, saan ba ako magsasabi? Sabi ko sa kanya, saan ba ako magsasabi kasi kayo yung agency ko. Siya nga, kaya nga kami yung agency mo. Sabi niya sa akin, magtrabaho ka diyan, yung iba nga diyan yung buto niya pinadugo daw, sabi na binubugbog, ikaw pa kaya ang hindi magtatrabaho? Kasi pang-apat na niya akong binubugbog, pang-apat na akong sabihin mo na, bakit hindi ka i-rescue na, saka pa nila i-rescue kung wala na? Hindi ka na pinapatrabaho ng amo mo, di ba? Kaya nga, sabi ko sa kanya, tapos pinatayan niya ako ng cellphone, tapos tinatawagan siya ng pinsan ko, kahit kasi yung pinsan ko, andito din ang pinsan ko sa... Hello? Atayab. Oh, yung bakit ba, ano ba yung dahilan niya, bakit binugbog ka niya? Kasi hindi ko alam, palagi siyang nagagalit sa akin kahit wala akong nagawang kasalanan. Tapos pag masira sa kanyang bahay, pinipicturan niya. Tapos sabi niya sa akin, ebidensya daw niya. Tapos kinakaltas niya sa sahod ko. Tapos dalawang buwan na ako hindi pa nakasahod, hindi niya binigay sa akin. Tapos sabi niya sa akin na pag magsabi daw ako na sa pamilya ko at saka sa agency ko, yan daw ang ebidensya niya. Tapos hindi ako natakot, anak ko. Sige, yan ang ebidensya mo, pero hindi naman porque nga ganon, saktan mo ko, sabi ko sa kanya. Isend mo yung kontrata mo sa akin, isend mo yung kontrata mo at saka isend mo sa akin lahat ng details mo para yung agency mo. Baka sakali tayo na may tutulong sa'yo. Baka sa Pilipinas na agency mo. Yung sa Pilipinas. Anong pangalan sa agency mo sa Pilipinas? Lidwell Agency po. Lidwell Manpower. Lidwell. Okay. Sige. Pero kung
mag-ingat ka na lang, wag kang lumapit sa kanya or wag ka lang makipaghalubilo talaga yung lapit na lapit kasi ganyan na ginawa niya sa'yo. Ano, may chance pa na gawin niya ulit. Ano ba yung ano mo, ilang first timer ka or First timer po ako dito. Tapos yung una, sinaktan niya ako, okay lang sa akin yun. Tapos pangalawa, sinaktan niya ako, nakiusap na talaga ako sa kanya nga ibalik na ako sa agency, kaya pauwiin ako sa Pinas. Sabi niya sa akin, bigyan mo ako ng 20k real, uwi ka na bukas sa Pinas. Sabi ko sa kanya nga, bakit naman ako magbabayad na hindi naman ako nagamit? Sabi ko sa kanya. Tapos pangatlo, ang hinampas niya ako, tinulak niya ako, tapos hinampas niya ako dito. Tapos umiiyak ako, hindi ako nag-duty ng 2 araw din. Tapos nagsabi ako sa agency kasi yung agency sa Saudi, yung staff Filipina. Tapos sabi niya sa akin, nagagalit sa akin, sabi niya sa akin, magtrabaho ka dyan, magtrabaho ka dyan, nanguwi mo. May sarili kang mundo, sabi niya sa akin. Ganon ang sinasabi nila sa'yo. Sige, ibigay mo yung may number ka ba ng agency mo? Send mo rin sa akin. Dahil ipopost natin yan sila. Kung bakit ganyan, may ginawa na sila sa'yo. Yun nga yung, dahil lang sa selosan, pinauwi ng amo, pinauwi nga agad. Ikaw pa? Ano utak ng amo mo? Tapos sabi pa ng agency sa akin na ano siya, ang tigas daw ng ulo ko. Paano kung matigas ang ulo? Sabi niya sa akin, yung hinampas ako pangatlo ng amo ko, na nag-duty ako. Tapos pang-apat, na sinaktan naman ako, tinulak ako. Hindi tapos, pala, ilang beses na pala yung sinaktan, tapos hindi ka pa ni-rescue ng agency mo. Ano ba talaga yung agency mo? Pira-pira na lang? Kung hindi bigyan ng pera, tapos na lang nagkapira sa atin, hindi ka na tutulungan? Kasi dito, 3 araw na ako dito, wala pa nga akong kain, biskuit lang kinain ko dito. Tapos kanina, nag-duty sana ako, pumunta ako sa baba, tapos sabi ng amo ko sa pintuan, bigay mo sa akin yung cellphone mo. Anak ko, hindi ko ibigay sa iyo kasi madam, kasi sa akin yung cellphone, sabi niya. Pag hindi mo ibigay sa akin, magmakit ka sa taas, siya, umupo ka doon. Huwag kang mag-duty. Dito ako sa taas kasi kunin niya yung cellphone ko. Huwag mo ibigay yung cellphone mo. Once na may bigay yung cellphone mo, marami siyang gagawin dyan. Tapos, payo ko sa'yo, delete mo lahat ng mga pictures mo na sa bahay niya. Kasi mayroon talagang employer na bawal makita yung bahay, kahit isang anggulo lang ng bahay, ay hindi po talaga sila okay doon. Kaya i-delete mo na lahat. Baka yun ang anuhin niya, yung hanapan ka ng hanapan ka ng para makalusot siya. Tapos sabi niya sa akin na huwag kang magpicture sa bahay ko. Sabi niya sa akin na wala ako nagpicture sa bahay niya. Sabi niya sa akin, doon ka magpicture sa kwarto mo, kahit anong gawin mo dyan sa kwarto mo, dyan ka magpicture, sabi niya sa akin. Kahit sa kwarto mo, bililit mo na lang lahat. Kasi before ako, ganyan din yung amo ko, kahit nasa kwarto ako, hindi po talaga. Kaya yung YouTube channel ko dati, yung mga upload ko doon na nakunan yung video sa bahay niya, dinilit ko lahat. Kasi may employer talaga na ganyan na masilan, tapos yung ayaw nila na makita yung bahay nila, ayaw nila na kaya mag-ingat ka na lang talaga dyan sa amo mo kasi kung ganyan naman talaga, wag ka na lang bumaba, wag ka na lang magpakita sa kanya. Tapos lahat ng binigay niya sa'yo, wag mong kunin. Yes po. Wag mong kunin kasi baka yung sabihin niya na baliktarin ka niya dahil nagnakaw ka or ano. Wag mo na lang kunin, ilagay mo sa isang ibalik mo. Kung binigay niya, ibalik mo. Para walang wag mong kunin kasi baka sabihin niyang ninakaw mo. Okay na lang yan sa'yo pag may pagkain ka na lang. Ang pagkain mo na lang talaga, importante, tubig, pagkain, yun talaga. Pero yung mga bagay-bagay na na kaya mong, itapon mo na lang. Yes po. Kasi ganyan talaga yan. Kasi ilang beses na akong bumalik dito, may na-undergo din akong ganyan. Kaya kasi dito ako, naguguluhan talaga ako. Hindi ko na alam yung gagawin.
Sige, bigay mo sa akin sis yung number mo. Ibigay mo sa akin yung number ng agency mo kasi baka may load pa ako, baka ano ba talaga, i-send mo sa akin lahat ng um, tawag nito, lahat ng pangalan mo, yung numbers, yung lahat ng ano mo, isi-send mo kasi baka kaya kong tawagan, pakiusapan ko sila na i-rescue ka na lang. Okay po. Wala ka bang ano, po, taga saan ka ba sa atin sa Pilipinas? doon sa sa Compostela po, Davao de Oro. Taga Davao de Oro. Bisaya, day ka. Magbisaya na lang ta. Gani no kay gabi kayo siya oy tapos kanang ang agency gid nako gabi na ako pangayo bansiha nga ko rescue po sa akong igagaw sige na giaway nag-isis sa akong igagaw no ana na siya nga naglabas na sa labas na man kadiriya no mapilapil pa man ka ingnan niya akong igagaw. Nasa ana ako igagaw siya labas nga ako man ang igagaw ng kailangan i-rescue ninyo siya nga be dili gid ko mo rescue gid mi pwede mo rescue be ana siya. Dili gid mi pwede mo rescue ana be ana siya. Dapat ang amo niya may mahatod diri sa agency niya din akong gagaw nga dili gani mahatod dihang amo guys sa agency no ana siya dili gani siya iuli sa agency ako maganita na siyang bayaran og kanang kuan lang kabayaran kita na ko siya og kanang 20k real tapos dili gani sa kutang amo kay gusto yang amo nga siya ang mubayad dihang kwarta niya narbaho gyud ang tao kay walay kwarta niya siya na ni pabayaron asa man siya mangita ng 20k real. Sige lang kasi ipisin mo lahat sa akin kasi i-upload ko rin to sa YouTube ko at saka sa Facebook ko. Baka sakali tayo mayroong tutulong sa'yo. Kaya nga, kailangan ko talaga kailangan dyan ako ang kanang tulong karon na binan na ako anak nga sa Pilipinas nga nagulat sa ko lang nag-asa gid akong mga anak mo. Duha ka book tapos paano na lang saon na lang digpul ko diri Ay simbag ko po down. Sige, magguha na lang ka. Istorya ni mo tanan ni mong hinaing gato ni i-upload sa akong YouTube. I-istorya tanan. Gani niya ako kay kanang grabe jud na akong kuan karon problema kay na ko karon problema kay na karon kay sige gid ko kan isa ko amo nga kanang iuli ko niya sa agency pa kay para manang muli ko sa Pilipinas kay sige man ko ingon nga di daw ko maayo mo trabaho ako siyang giinan ko dili ko maayo mo trabaho madam ginan ako ibalik ko sa agency para makapangita mo kanang kadama na kanang maayo mo trabaho siyang giinan ba kay kung diri ako masayog 23 sa imuha tapos imuha ra kong pasakitan imuha pa ko bisag sa imong ikuan sa kuha tapos kung isulihan biya ka sa kung igagaw nga ipasakitan ko ni ingon ra bagid ka nga wala ka nakapasakit sa kuha ginan ako siya mohilak bagod ko madam mo dili bagod ko mo trabaho madam mo pila ka bisis nga dili ko nimo pasakitan is kung yaw-yaw lang madam ginan ako siya dili okay ra gid ko nang yaw-yaw kay normal lang nang yaw-yaw pero kanang manapak na gid ka di na gid normal na baka ko ka siya tapos kanang ang mga amo man diri harason ko nila giwalaan ko nila og init kanang kuan kanang aircon puti inita diri kuan ko nila earphone tapos dili sila motuo nga kanang ilahang asawa kanang manapat di mo to iyang bana tapos ingon pa ko siyang bana nga bakakon ko naon ko niya nako asa man ko dapita mamakak ina nako tinuod jud ako istorya ganyan nako nga mama manapat imong asawa galang imong asawa kabilang siya gilang ko pakuha og kanang video kay bawal ba sila ang cellphone sa ubos diri ibili nako ang akong cellphone diri sa taas akong kwarto tapos manang ko ka video sa iya tapos diri ko niya sa ulo ko niya kag sagaran anaon jud ko niya tuduon niya iya pa jud kong itulak nga akong inan ko siya nga kanang dili lagi siya mapasakit sa kuha kay balag magyayaw lang siya bisan pag nasa iyang mama mo pasakit sa kuha pag masuko siya iyang mama na arag iyang mama yung magigsuon mga tawa lang sila. Sige, istorya na lang imuha kung asa ka sa Pilipinas imong agency kay ato ning i-upload mga tag besan na basi di ay og naay makatabang sa tuwa. Ako kay taga Compostela, Davao de Oro. Ako yung lugar kay puro 20 City, Batungan ko sila Davao de Oro tapos akong agency sa Pilipinas kay Lidwell Agency Manpower. Tapos diri sa Saudi apil pud sa Saudi. Diri pud sa Saudi kay Rawad Najib ang agency nako diri sa Saudi.
Sige kay try na to mangayo tagtabang sa ila ha. Basi day matabangan ka, ma-rescue ka kay na-delete na ako diri ang akong number sa kuan. Na-delete na ako. Tapos vlogger ka? Nag-practice. Kailangan ko talaga yung tulong na makauwi sa Pinas. Kasi kailangan gid ko nga makauwi sa Pilipinas kaya akong anak nag-asa ra gid sa kuan. Narabaho ko diri sa Saudi para lang nga makatabang ko sa akong anak na tagaan ako silang maayong kaugmaon. Tapos na ako nadatnan noon diri kuan na noon ko, kulatahon na ko niya. Tapos wala ko na ni diri para lang makipagsinumbagay nani ko dira para mangitag kwarta para makauwi sa akong mga anak. Tapos inana lang day ako magtan diri tapos pag mangayo ko og kanang tabang sa akong agency diri sa Saudi na may kog tabang sa iya nga tabangan ko niya nga ma-rescue ko anaw na noong ko niya nga uwi ra ko okay ra daw na nga hampason ka okay kumidya ra daw dapat ay kumidya nga makahilak ka tapos pag maampas ko niya makasakit kay sa akong ulo brag mabuhat ko nya anaon ko sa Pinay naman unta na siya pero wala dili igid siya mutabang sa Pinay, isa-isig ka Pinay niya. Sige, kay ato na siyang so karon kay nakabalo naman ta, kung unsa, ako na siyang i-upload niya. Tapos anaan po ko niya nga, magtrabaho ra daw ko, kay okay ra daw, bahala daw. Total, naman daw ko, gihampas naman daw ko sa kumama, wala man daw ko ibalian daw, wala man daw ko ipatay daw. Usa pa kay risk magdugo-dugo na, nanay kuan. Anak siya nga, wala pa bitaw kagipatay daw, may magipatay ka dira, kay okay ra, anak siya. Wala pa din nilapat yun, ang tao, bago nila rescue, tabaghak man siguro na agency nimo. Rin siya pag-istorya nga, kasi mo, kung mulayas ka dira, giingnan ko niya nga, kung mulayas daw ko, palayason daw ko niya. Di ba may t-shirt, di ba binigyan kayo, anong palatandaan ng agency nyo? Di ba binigyan kayo ng t-shirt or ano? Oh, dito ang t-shirt dito sa... Okay, send mo din yung t-shirt. Ibigay mo sa akin yung t-shirt, send mo. Kasi, natin yan, isama natin yan sa t-shirt, palatandaan ng agency mo. Agency mo yan dito. So guys, ito po yung yung t-shirt niya, at saka yung mga papel niya, yung kontrata niya, nandyan po. Ilalagay ko po para mabasa nyo kung ano po yung agency niya sa Pilipinas at saka yung number ng employer niya. Parang nandyan sa mga papel. Kaya please guys, tulungan po natin si Kabayan para makauwi po siyang ligtas sa kanyang pamilya guys. So ayun guys, yung sinasabi niya, please naman, pakishare ng video and like, comment para matulungan po si Kabayan para hindi po siya mapahamak doon sa kanyang employer. Kaya thank you so much for watching and please subscribe and click the notification bell and pakishare. Thank you so much.